Sa magulong mga pahina ng kasaysayan, isang figure ang namumukod-tangi, na nababalot ng parehong paghanga at kontrobersya. Isang babaeng may matatag na paniniwala, si Queen Mary I, na kilala rin bilang Bloody Mary, ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng England. Si Mary I, na ipinanganak noong ika-18 ng Pebrero taong 1516, sa Greenwich, malapit sa London, ay isang mahalagang figure sa kasaysayan ng Ingles. Bilang unang reyna na namuno sa Inglaterra sa kanyang sariling karapatan mula 1553 hanggang 1558, nag-iwan siya ng hindi maalis na marka sa bansa. Gayunpaman, ang kanyang paghahari ay nasaroon ng kontrobersyal at brutal na pag-uusig sa mga Protestante, na nakakuha sa kanya ng hindi kilalang palayaw na Bloody Mary. History Trivia, ang kasaysayan na dapat mong malaman. Kung mahilig ka sa kwento ng nakaraan, sining, giyera at agham, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell, para dalhin ka rin ang aking kwento sa nakaraan. Ang maagang buhay ni Mary, ang anak ni Haring Henry VIII at Catherine ng Aragon, ay pinaghalong pag-asa at kalungkutan. Ipinanganak sa maharlikang pamilyang Tudor noong ika-18 ng Pebrero taong 1516, ang kapanganakan ni Mary ay unang ipinagdiwang bilang isang sandali ng malaking kagalakan at pag-asa. Bilang ang tanging nabubuhay na anak nina Henry at Catherine noong panahong iyon, siya ay nakita bilang tagapagmana ng trono ng Ingles. Gayunpaman, ang kawalan ng lalaking tagapagmana ay naging anino sa mga unang taon ni Mary. Sa isang lipunan kung saan ang pagsilang ng isang batang lalaki ay lubos na pinahahalagahan, ang presyon kay Catherine upang makabuo ng isang anak na lalaki ay napakalaki. Sa kasamaang palad, sa kabila ng ilang pagbubuntis, hindi na ibigay ni Catherine kay Henry ang lalaking tagapagmana na gusto niya. Ito ay humantong sa lumalaking tensyon sa loob ng maharlikang kasal at nagtakda ng yugto para sa magulong mga kaganapan na humuhubog sa buhay ni Maria. Bilang isang bata, si Maria ay tinuruan ng kanyang ina at isang tagapamahala na may marangal na ranggo. Nagpakita siya ng matalas na talino at pagkauhaw sa kaalaman, naging isang masipag at matalinong batang babae. Ang kanyang edukasyon ay komprehensibo, sumasaklaw sa mga paksa tulad ng mga wika, kasaysayan, at relihiyon. Ang pagpapalaki kay Mary ay nagtanim sa kanya ng isang malakas na pakiramdam ng pananampalataya at debosyon sa Katolisismo, na sa kalaunan ay magkakaroon ng malaking papel sa kanyang paghahari bilang reyna. Gayunpaman, ang mga unang taon ni Mary ay minarkahan din ng personal na trahedya. Naranasan niya ang dalamhati ng pagkawala ng ilang mga kapatid sa pagkabata, kabilang ang isang nakababatang kapatid na lalaki na panandali ang itinuring na pinakahihintay na lalaking tagapagmana. Ang mga pagkalugi na ito, kasama ang hirap sa kasal ng kanyang mga magulang, ay lumikha ng isang malungkot na backdrop sa kanyang pagkabata. Ang pampulitikang tanawin ng England noong mga unang taon ni Mary ay puno rin ng kawalan ng katiyakan. Ang tanong ng paghalili ng hari ay napakalaki, at ang pagnanais para sa isang lalaking tagapagmana ay nagpasigla sa determinasyon ni Henry na makakuha ng diborsyo mula kay Catherine. Ang pagnanais na ito sa huli ay humantong sa paghiwalay sa simbahang Katoliko at sa pagtatatag ng Church of England, kung saan si Henry ang pinuno nito. Ang mga kahihinatnan ng diborsyo ni Henry kay Catherine ay nagkaroon ng malalim na epekto sa buhay ni Mary. Siya ay idineklara na hindi lehitimo, tinanggal ang kanyang titulo ng prinsesa, at pinagkaita ng akses sa kanyang mga magulang. Ang relasyon ni Mary sa kanyang ama ay naging mahirap, at siya ay napilitang maglingkod bilang isang lady-in-waiting sa kanyang kapatid sa ama, si Elizabeth, na kalaunan ay magiging Reyna Elizabeth I. Sa kabila ng mga hamon at paghihirap na kanyang hinarap, ang mga unang taon ni Mary ay humubog sa kanya upang maging isang matatag at determinadong individual. Ang kanyang matibay na pananampalatayang Katoliko, na itinuro ng kanyang ina, ay naging gabay sa kanyang buhay. Ang mga karanasan ng kanyang pagkabata ay maglalagay ng pundasyon para sa kanyang magiging babae, isang reyna na mabangis na magtatanggol sa kanyang mga paniniwala sa relihiyon at maghahangad na ibalik ang Katolisismo sa England. Habang lumalaki si Mary, nagbago ang relihiyosong tanawin ng England.
Ang pagnanais ng kanyang ama na ipawalang bisa ang kanyang kasal kay Catherine at pakasalan si Anne Boleyn ay humantong sa paglikha ng Church of England. Si Mary, isang debotong Katoliko tulad ng kanyang ina, ay natagpuan ang kanyang sarili sa mga pagbabagong ito. Ang relihiyosong kaguluhan noong nabubuhay pa si Maria ay nagkaroon ng matinding epekto sa kanya at humubog sa kanyang paghahari bilang reyna. Bilang isang debotong Katoliko, natagpuan ni Mary ang kanyang sarili na salungat sa mga pagbabagong ito sa relihiyon. Matatag siyang naniniwala sa kataas-taasang kapangyarihan ng Papa at sa mga turo ng simbahang Katoliko. Ang pagtatatag ng Church of England na yamakap sa mga doktrinang Protestante, ay hinamon ng kanyang malalim na pinanghahawakang mga paniniwala at lumikha ng relihiyosong pagkakahati sa loob ng bansa. Sa panahon ng paghahari ng kanyang kapatid sa ama, si Edward VI, ang Inglaterra ay nakaranas ng panahon ng Reformang Protestante. Si Edward, na naimpluwensyahan ng mga tagapayo ng Protestante, ay nagpatupad ng mga patakarang panrelihiyon na naglalayong higit na ilayo ang Inglaterra sa Katolisismo. Ang Latin ay pinalitan ng Ingles sa mga serbisyo sa simbahan, ang mga relihiyosong imahen ay tinanggal, at ang mga doktrinang Protestante ay itinaguyod. Si Maria, gayunpaman, ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalatayang Katoliko. Nagpatuloy siya sa pagsasanay ng mga ritual ng Katoliko at nagdiwang ng misa sa tradisyonal na Latin na anyo sa kanyang pribadong kapilya, sa kabila ng mga panganib na kasangkot. Ang kanyang hindi natitinag na debosyon sa Katolisismo ay nagbukod sa kanya sa mga pagbabago sa relihiyon na nagaganap sa England at nagpasigla sa kanyang determinasyon na ibalik ang Katolisismo bilang nangingibabaw na pananampalataya. Nang umakyat si Mary sa trono noong 1553, nakita niya ito bilang kanyang banal na misyon na ibalik ang England sa simbahang Katoliko. Naniniwala siya na ang kanyang mga aksyon ay ginagabayan ng Diyos at natungkulin niyang baligtarin ang mga reforma sa relihiyon ng mga nauna sa kanya. Ang relihiyosong sigasig at determinasyon ni Maria na ibalik ang Katolisismo ay humantong sa isang panahon ng matinding relihiyosong pag-uusig. Sa panahon ng kanyang paghahari, ipinatupad ni Mary ang mga patakaran na naglalayong sugpuin ang Protestantismo at ibalik ang mga gawaing Katoliko. Pinawalang bisa niya ang mga relihiyosong batas na ipinatupad noong panahon ni Edward, ibinalik ang awtoridad ng Papa, at muling binuhay ang paniniwalang Katoliko. Ang kanyang mga pagsisikap na magkaroon ng relihiyosong pagkakaisa, gayunpaman, ay sinalubong ng pagtutol at pagsalansang. Ang pag-uusig sa mga Protestante sa panahon ng paghahari ni Maria ay nakakuha sa kanya ng napakasamang palayaw na Bloody Mary. Maraming Protestante ang pinatay o pinilit na bawiin ang kanilang mga paniniwala, at ang bansa ay nahati sa mga linya ng relihiyon. Ang relihiyosong kaguluhan at karahasan sa panahong ito ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng England at humubog sa pamana ni Mary. Mahalagang tandaan na ang mga patakarang panrelihiyon ni Mary ay hinimok ng kanyang malalim na pananampalataya at pananalig. Naniniwala siya na tinutupad niya ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga aksyon ay kailangan para mailigtas ang mga kaluluwa at maibalik ang tunay na pagkakaisa ng relihiyon. Bagaman malupit at kontrobersyal ang kanyang mga pamamaraan, nagugat ang mga ito sa kanyang dinatitinag na debosyon sa kanyang mga paniniwalang Katoliko. Matapos ang magulong kasal at diborsyo ng kanyang mga magulang, kinwestiyon ang katayuan ni Mary bilang isang lehitimong tagapagmana. Gayunpaman, nanag ang kanyang katatagan at biyaya nang siya ay kinilala bilang tagapagmana ng trono. Ang pakikibaka ni Mary para sa pagkilala bilang lehitimong tagapagmana ng trono ay isang malaking hamon na hinarap niya sa buong buhay niya. Ang tanong ng pagiging lehitimo ni Mary ay lumitaw dahil sa pagnanais ng kanyang ama, si Haring Henry VIII, na ipawalang bisa ang kanyang kasal sa kanyang ina, si Catherine ng Aragon. Humingi ng annulment si Henry sa kadahilanang hindi wasto ang kasal niya kay Catherine, dahil dati itong ikinasal sa kanyang namatay na kapatid. Ang pag-aangkin na ito ng isang incest na unyon sa pagitan nina Henry at Catherine ay nagduda sa pagiging lehitimo ng kanilang anak na babae, si Mary. Sa kabila ng pagpapawalang bisa ng kasal ng kanyang mga magulang at ang kasunod na pagpapakasal ni Henry kay Anne Boleyn, matatag na tumanggi si Mary na tanggapin ang pagiging hindi lehitimo ng kanyang kapanganakan. Kumapit siya sa kanyang nararapat na pag-angkin sa trono at nakita niya ang kanyang sarili bilang tunay na tagapagmana ng korona ng Ingles.
Ang matibay na pakiramdam ni Mary sa pagkakakilanlan at ang kanyang hindi natitinag na paniniwala sa kanyang pagiging lihitimo ay nag-ugat sa kanyang malalim na pananampalataya at sa kanyang pag-unawa sa kanyang maharlikang angkan. Ang pakikibaka ni Mary para sa pagkilala ay tumindi pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang kapatid sa ama, si Elizabeth, kina Henry at Anne Boleyn. Ang pagsilang ni Elizabeth ay lalong nagpakomplikado sa tanong ng paghalili, dahil siya ay itinuturing ng ilan bilang ang nararapat na tagapagmana dahil sa wastong kasal ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, si Mary ay nanatiling determinado sa kanyang pag-angkin at tumangging yumuko sa panggigipit na talikuran ang kanyang mga karapatan. Hanggang sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa ama, si Edward VI, noong 1553, nagbunga ang pagpupursige ni Mary. Si Edward, sa kanyang kamatayan, ay pinangalanan si Lady Jane Grey bilang kanyang kahalili, na lumampas sa parehong Mary at Elizabeth sa linya ng paghalili. Gayunpaman, ang bansa ay nagrally sa likod ni Mary, na kinikilala siya bilang ang nararapat na reyna. Sa suporta ng mga tao at pangunahing maharlika, matagumpay na pumasok si Mary sa London at kinoronahang reyna ng Inglaterra. Ang pakikibaka ni Mary para sa pagkilala bilang lehitimong tagapagmana ng trono ay isang patunay ng kanyang hindi natitinag na determinasyon at ang kanyang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan. Sa kabila ng mga hamon at pag-aalinlangan na bumabalot sa kanyang pagsilang, hindi siya nagpatinag sa kanyang paniniwala na siya ang nararapat na reyna. Ang kanyang pagkilala sa wakas bilang reyna ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay at nagtakda ng yugto para sa kanyang paghahari, na mamarkahan ng parehong mga tagumpay at hamon. Noong 1553, umakyat si Mary sa trono, determinadong ibalik ang Inglaterra sa pananampalatayang Katoliko. Ang kanyang kasal kay Philip II ng Espanya ay nakita bilang isang pampulitikang hakbang, ngunit ang hindi natitinag na pangako ni Mary sa kanyang mga paniniwala at ang kanyang pagnanais para sa isang Katolikong tagapagmana ay ang mga puwersang nagtutulak sa likod ng kanyang mga aksyon. Ang paghahari ni Mary bilang reyna mula 1553 hanggang 1558 ay tinukoy ng kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang mga paniniwalang Katoliko at ang kanyang determinasyon na ibalik ang Katolisismo bilang nangingibabaw na pananampalataya sa England. Sa pag-akyat sa trono, nakita ni Mary na kanyang banal na misyon na ibalik ang Inglaterra sa simbahang Katoliko at baligtarin ang mga reforma sa relihiyon na ipinatupad ng kanyang ama at kapatid sa ama. Ang isa sa mga pangunahing aspeto ng paghahari ni Maria ay ang kanyang kasal kay Philip II ng Espanya. Habang ang kasal ay nakita ng marami bilang isang pampulitikang hakbang upang palakasin ang mga alyansa at masiguro ang kanyang posisyon, ito ay hinimok din ng pagnanais ni Mary para sa isang tagapagmana ng Katoliko. Naniniwala siya na titiyakin ng isang tagapagmana ng Katoliko ang pagpapatuloy ng pananampalatayang Katoliko sa Inglaterra at patatagin ang kanyang mga pagsisikap na ibalik ang Katolisismo. Sa panahon ng kanyang paghahari, ipinatupad ni Mary ang mga patakarang naglalayong baligtarin ang mga pagbabago sa relihiyon noong nakaraang mga dekada. Pinawalang bisa niya ang mga batas sa relihiyon na ipinatupad noong panahon ng paghahari ni Edward VI, ibinalik ang awtoridad ng Papa, at binuhay ang mga gawain at ritual ng Katoliko. Ang determinasyon ni Mary na magkaroon ng relihiyosong pagkakaisa at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang mga paniniwalang Katoliko ay humantong sa isang panahon ng matinding pag-uusig sa relihiyon. Ang pag-uusig sa mga Protestante sa panahon ng paghahari ni Maria ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng kanyang pamamahala. Maraming Protestante ang pinatay o pinilit na bawiin ang kanilang mga paniniwala, at ang bansa ay malalim na nahati sa mga linya ng relihiyon. Ang mga aksyon ni Mary ay nakakuha sa kanya ng hindi kilalang palayaw na Bloody Mary, at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang legacy. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang paghahari ni Maria ay humarap sa maraming hamon. Nakatagpo siya ng pagsalungat ng mga maharlikang Protestante at nahaharap sa pagtutol sa kanyang mga patakaran sa relihiyon. Ang huling pag-aari ng Inglaterra sa Europa, sa panahon ng isang hindi matagumpay na digmaan sa France ay lalong nagpasira sa kanyang reputasyon.
Karagdagan pa, ang kawalan ng kakayahan ni Mary na makabuo ng isang Katolikong tagapagmana ay nagdagdag sa kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa kanyang paghahari at ang tanong ng paghalili. Ang paghahari ni Mary ay nagwakas sa kanyang kamatayan noong 17 ng Nobyembre taong 1558. Ang kanyang pamana ay nananatiling paksa ng debate at interpretasyon. Habang tinitingnan siya ng ilan bilang isang matibay na tagapagtanggol ng Katolisismo, pinapuna siya ng iba dahil sa relihiyosong pag-uusig na naganap sa ilalim ng kanyang pamamahala. Anuman ang pananaw ng isang tao, ang paghahari ni Maria ay nagsisilbing paalala ng pagiging komplikado ng kapangyarihang relihiyoso at pampulitika at ang pangmatagalang epekto ng hindi pagpaparaan sa relihiyon. Abangan ang susunod na kabanata sa Ang Reynang Binyansagang, The Bloody Mary, Part 2. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga videos.